sa katotohanan ng salita ng Diyos. Medyo may kahabaan yung ating teksto kanina. Nakalimutan kong sabihin na wag na sanang basahin kasi ulitin din natin. No? Pero ando na po, yun ang kalooban ng Panginoon. Sino na po ang alam ko, pangkaraniwan na po yan sa atin. Kapag ka nagbabasa tayo ng Bible, may nababasa tayong nag-iiwan ng katanungan. Di ba sa inyo? Naranasan po nyo yan? Na nagkakaroon kayo ng mga katanungan sa mga bagay na, di ba? Katulad, halimbawa, ng Genesis chapter 3, verse 22, mayroon po dyan, pakiano mo na lang kapatid, Hindi pa yan ang ating sundan mo lang yung ko. Yan. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumita siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Okay? Hindi ba nyo, wala kayong napapansin ba dito sa talatang katulad po nito? No? Di po ba? Mas ninais ng Diyos na itaboy sila sa Harden ng Eden. Na po, kisa sa kumain. Pero hindi po nyo nakukuha yung kung anong kalooban ng Diyos. Di po ba? Bakit hindi pa niya ipinahintulot na kainin ito ng mga tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi po ba? Ba't mas ninais pa niya na ibigay na magsalaman ang kanyang bugtong na anak upang maghirap at mamatay para sa kasalanan ng tao, para lang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba? Kakaroon ng conflict. See? Bakit? See? Yun ang naging problema. Ano po? Now, kaya makita po natin sa Romans chapter 5 verse 8, ipinalba ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa. See? Nandun yung bahagi ng plano, nandun ang bahagi ng pag-ibig ng Diyos, sa atin. Dahil sa kamatayan ni Kristo. Hindi dahil dun sa puno. Okay? Anong kulang na mayroon? Yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng prutas na puno ng buhay. Okay? Yan, kaya nga, habang binabasa ko yan, sabi ko, bakit ganon, Panginoon? Bakit Ama? Inibig mo po na mas ipataw yung kamatayan sa iyong bugtong na anak rather than ibigay ang bahagi ng buhay na wala nang maghihirap. See? Yan po. Now, sa Genesis chapter 3, verse 16 to 19, sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap pagbubungkal, pagkain mo ay magmumula. 18. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, while halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo ay magagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Okay? Ito po yung nature ng tao dulot ng kanyang pagsuway sa Diyos. Na po. Pero sa kabila nito, kung binigyan sila ng pagkakataon na kumain ng puno na nagbibigay buhay walang hanggan, hindi sana sila mamamatay. Hindi po ba? Pero bakit hindi ninais ng Diyos? Tandaan natin na yung ating pagsuway kasama yung tinatawag na kasakitan.
Hello? Kasakitan. Dulot yun ng pagsuway, dulot ng kasalanan. Pero pagkatapos po noon, nandun po yung tinatawag na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng bunga na magbibigay ng tsansa para ang tao mabuhay na walang hanggan. Ang problema. Alam niyo kung saan ang problema? Kalwalhatian. Wala ito. Kung ano yung ibig kong sabihin? Walang kalwalhatian. Okay? Anong kalwalhatian po? Pag tinignan po natin yung John chapter 17, verse 5, ito yung pananalangin ng ating Panginoong Kristo. Sana makuha po niyo yung punto ko, ha? Kaya Ama, pagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan, ang kalwalhati, ang taglay ko sa piling mo bago palikayin ng sanglibutan. Glorification. The glory. Ano po yun? Yung kalwalhatian na napasa Diyos. Ang sabi ng talata sa Filipos 2, talatang 6. Wala dyan kapatid. Okay na yan. Ang sabi naman, alam nila lahat yan. Ang sabi ng talata, bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos, bagkus hinubad niya yung kanyang kadiyusan at nag-anyong tao at maging mas mababa pa sa tao sapagkat kinuha niyang pagiging alipin. Okay? Yun pong paghubad na yun, yung kanyang kalwalhatian na mayroon po siya bilang isang Diyos. Isinuot yung laman. Ano po? At naging masunurin ang sabi ng Biblia hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Yan po yung kalwalhatian. Wala po yan yung bunga, wala niyan. Ano po? Kaya magkakaroon ka ng buhay, ang problema, yung kasakitan na sa iyo. Nakukuha ninyo? Nananatili yung kasakitan. Abay, kahirap po yun. Mabubuhay ka ng walang hanggan. Sakit ng ngipin, nandiyan pa rin. Ha? Arthritis, nandiyan pa rin. Migraine, nandiyan pa rin. Walang hanggan. Lahat ng kasakitan ipinataw kay Kristo. Bakit kailangan si Kristo na magkatawang tao sapagkat yung kahirapan ang kanyang dadalhin? You see? Tayo ngayon, halimbawa tayo ngayon. Anak ka na ng Diyos. Aber, sino nga? Pakitaas nga, sinong nakakatiyak na anak na siya ng Diyos? Okay? Anak ka na ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, unang 1:5-12. Kapatid ko, nag-iisip sa akin nakatingin eh. Andiyan na ba? Okay. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, si Kristo, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Pansinin niyo. Andiyan ka pa nakaupo, mayroon ka ng buhay. See? Nakakatiyak ka na mayroon kang buhay na walang hanggan. Kung mayroon kang Kristo sa buhay mo, sa puso mo. Panghawakan mo yan. Pero, yung buhay mong walang hanggan na yan, nagkarugtong pa yan, tingnan natin, verse 20. At nadalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yun ang nasa pa atin. Buhay na walang hanggan. Okay? Nakukuha na po natin. Meron na kayo niyan. Kung meron kayong personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Ang problema, sino hindi nakakaranas magkaroon ng sipon? Ng trangkaso? Ng lagnat? See? Andun pa rin yung mga bagay na kasakitan sa atin.
naranasan natin. Yan po. Now, ang mahirap, meron po akong kaibigan buhay pa, nabubulok na yung kanyang paa. See? Ito yung kanyang kinamatay. Imagine. Sa ganitong ayos, mabubuhay ka ng walang hanggan, nakakain ka ng bunga, mabubuhay ka ng walang hanggan, na nabubulok ka. Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Yung mga bagay na kasiraan, ito po yung dinala ni Kristo, lalo na pangunahin ng kaligtasan. Okay? Now, ano sabi ng 1 John chapter 3, verse 2? Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya. Katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ano yun? Malulhati. Yun ang ating inaantay. Magkaroon tayo ng tinatawag na maluhating katawan. Pag nagkaroon ka ng katawang maluwalhati, hindi ka babangga sa pader. Tatagos ka na lang. Hindi ka nakakain, hindi ka magugutom, hindi ka magkakasakit, hindi na sasakit ang ngipin mo. Glorified body. Ito yung tinatawag na glorified body. See? Hindi yan kayang gawin ng puno. Tanging si Kristo lang ang makakagawa niya. Nakukuha ninyo? Mabuhay ka nga, pero nasa rin ang kasiraan. Kaya binigay ng Diyos kanyang bugtong na anak upang mamatay, dalhin ang lahat ng ating kahirapan, kasakitan sa kanyang kamatayan. At bigyan tayo ng buhay na totoong genuine na buhay na pangwalang hanggan. Katawang malulhati. Introduction yan. Introduction pa lang yan. See? Kaya ang ating tema, maghanda. Maghanda ka o laging handa. Na po? Ang ating tema, kapatid. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 11. Mahaba. Ngayon lang ako gumamit ng ganito kahaba. Tayo pong lahat ay magsitayo. Basahin po natin ito. Sabay-sabay. Go! Mga kapatid, ng darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan kayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi, karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin, karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, padakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pagpalay ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat muli sa bahagi ng iyong mga salitang ito. Purihin ka, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, Diyos, pagkakalob mo po ang bahagi ng sustansya ng katotohanan sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong pangako na babalik ang aming tagapagligtas upang kaunin ang bawat isa at bigyan ng buhay, O Diyos, na maluwalhati. Bless mo po ang iyong mga salita habang kami nagpapatuloy. Pagpalain mo po ang iyong anak na may kaarawan po ngayon. Patuloy, Diyos, na igawad sa kanya mga pagpapalat kagalakan. Gayon din, O Diyos, ang buhay paglilingkod para sa iyo. Tinataas namin lahat ng ito sa kapurihan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Tayo po yung mag-cheer po. Light na po tayo kanina ng 15 minutes. Sana matapos po tayo ng 2:00. Okay? Maging handa. Nga po. Sa Matthew chapter 24, yan po yung larawan po ngayon. Verses 3 hanggang 8. Puro mahaba yung ating talata. Okay? Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Number 1, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makababalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng pagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagpalay ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano po? Nandyan po yan. Now, pansinin po niyo yung takbo ng ating kapanahonan po ngayon. Hindi po tayo magsasalita. Pakiramdam. Paningin sa mga bagay na nagaganap. Ito po yung magsasabi sa atin. Yung panahon po natin ngayon, alam po niyo, pag sinabing tulad ng magnanakaw, hindi po yan. Tao po, nanakawan ko kayo. Meron bang ganon? Pupunta siya sa'yo kung saan tahimik, mahimbing na ang tulog mo at walang nakakaalam sa kanyang gagawin. Ito kung gusto ipakita ng Panginoon. Okay? Tulad ng isang babaeng manganganak, ano yan? Masaya ba yung isang babaeng nanganganak? Una, mararanasan po niyan, aligaga na siya pag hindi nakatulog. Makikita mo niya, nangangalumata na. Malapit na ang mga anak yan. Okay? Pagkatapos, pag nagle-labor na, 5 minutes, 10 minutes, saglit-saglit. Pagkatapos mamaya, unti-unti, pasinsin ng pasinsin ang paghilab. Aber, sino nga mga nanay dyan? Hindi ba totoo sinasabi ko? Ito po ngayon yung panahon ng paghilab kung saan malapit nang darating ang Panginoon. Okay? Panahon na po tayo ngayon na naglilibor yung ating kapanahonan. Lahat ng uri ng kasamaan ginawa na ng tao.
Wala nang kasalanan na hindi nagagawa ng tao. Lahat nagaganap na po. Nanghinayang ko sa singer, simula siya batang maliit, kinilala na sa buong mundo. Ha? Abay, kalimutan ko yung pangalan nito. Ang dami na nag-interview sa kanya ng mga sikat na mga may programa sa television sa ibang bansa. Nako. Ang dibdib niya ngayon, babae siya, pero ang dibdib niya ngayon, maskulado. Ha? Ang gaganda ng katawan niya, muscle na. Ang boses niya, boses lalaki na. See? Gawa yan ng tao. Ito na po, panahon natin ngayon, kinakasal pa rin yung babae, kinakasalan pa rin yung lalaki. Yung nagkakasal, may tama din. See? Pangalan niya ngayon, mas kilala siya ngayon, pangalan Jack Cyrus. Kilala niya si Jack Cyrus? Ha. Sikat siya. Kapalit yung lahat na kanya pinundar, nangawala. Para lang masunod yung kanyang kagustuhan. Okay? Yan po yung ating panahon ngayon. Pansinin niyo, bilangin niyo, ilan ang mga pangulo natin ngayon na nakukulong? Hindi lang dito. Anong lugar ba ito na pati yung Malacanang niya, pinasok ng mga tao. Hindi lang dito. Ilang pangulo natin na nakakulong. Kasalanan, plunder, pandarambong. Ang iba dyan, under investigation pa rin. Human crimes. Hindi biro. Hindi po biro. Papatay ka ng 5,000 mahigit. Hindi po yan biro. Doon sa isa man lang na pinatay, ilan ang korte natin dito? Court of First Instance, Court of Appeal, Supreme Court, 3. Pero sa 5,000 mahigit na pinatay na yan, wala man lang tumayo sa gitna ng korte na nagsabi pagtanggol ng kanyang sarili, na sabihin, biktima lang po ako, wala po akong kasalanan. Ang hatol, tokhang. Ito yung takbo natin ngayon. Nakikita nyo? Ito na po ang panahon na kung saan stupid God sinasabi sa Diyos. Grabe. Na binigyan lang natin ng kapangyarihan, pero feeling sila ang powerful sa lahat. Kaya tayo nakakaproblema na po ngayon, pati China. Grabe. Nabanggit noon, pati ang Pilipinas gagawing province of China. Sabi ko nga, Panginoon, gisingin mo po kami. Ito na po yung sitwasyon na takbo ng pagpapahayag na kung saan malapit na ang darating ang aming Panginoon Kristo. Nawala na po yung pag-ibig. Wala na po. Laganap ang kriminalidad, pati sa eskwelahan ngayon, papractice na yan. Pinapatay yung mga estudyante. Gumagawa, minor de edad din. Ito na po ngayon. Naganap po. Digmaan. Ang sinabi ng Biblia, binasa natin kanina. Digmaan. Na makikita nyo, dati Israel at Iran, ngayon US at Iran na. See? Russia versus Ukraine. Meron pa dyan. Yung pambubuli sa atin ng China, dyan sa West Philippine Sea. Lahat, mga naghahanap buhay, lahat ng mga nagpapatrolya dyan, binubomba nila ng tubig. Nakikita niyo yan sa balita? Binubomba nila. Sumagot lang tayo dyan kay isang putok lang. Simula na yan. Simula na. Pero believe ako sa kainahunan ng ating mga sandatahan lakas. Kahit napuputulan na ng daliri, pasensya pa rin sila. Ano po? Sa kalagayan lang ng pangkalahatan. Pero nasusulat po yan. Tandaan ninyo. Nakasulat po yan. Ihanda lang po ninyo yung kalooban nila. Palawan tayo. Ayan lang sa dulo ng Palawan.
See? Kakalungkot. See? Kawawa yung mga nandyan. Kawawa. Hindi naman tayo pwedeng wala naman tayong puwersa. Wala tayong puwersa talaga. Puwersa natin yung Diyos lang. Meron tayong mga NPA, Abu Sayyaf, hindi nga natin. Ayan pa, tuldok lang tayo sa China. Pero mangyayari, hindi ako may sabi. Ang Panginoon sa Kristo mismo sa Biblia. Magaganap ang bahagi ng digmaan. Tuloy-tuloy po yan. Yan dalang po natin. Ating mga sarili. Yan ang sinasabi. Gising ka. Maghanda ka. Na po, hindi armas. Yung buhay mo. Handa mo para sa Panginoon. Now, nandyan po yan. Gawa ng tao po yan. Gawa ng kalikasan, ayan. Alam po nyo, nung araw, naalala ko yan, pag magbagyo nung araw, dito rin sa Puron. Nakita kang puno na ganyan, tali mo na yung haligi mo, palusot mo yan, tali mo sa puno. Yan, ganyan lang ang bagyo nung araw. Kumuha ka ng kawayan, suhayan mo yung bahay mo para hindi tagilid ng bagyo. Yun ang mga paghahanda. Ngayon, pag nagbagyo ngayon, hanapin mo yung bahay mo, pati yung pinagtalian mo, hindi mo na makita. Hindi ba? Yan po. Pinakikita po sa inyo, yung bahagi ng paglilibor ng ating kapanahunan. Maniwala kayo't hindi. Nung Yolanda dito, bahay namin na yan. Pipire kami. Dumaan. Lord, thank you po. Dumaan, lakas. Dumaan. Pagbalik, Lord, thank you po. Wala na kaming bubok. Hindi namin makita kung asa na. Kung saan dinala. See? Yun ang bagyo po ngayon. Pati krus na bakal, pinayo ko. Nagbaw. Power ng katotohanan ng sinabi ng ating Panginoon Kristo. Pero ang tao, mas lalong salip na maging sincere sa Diyos. Wala. Ano po ba? Now, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Matthew chapter 24, verse 32 to 35. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos, kapag ang mga sanga dito ay umusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Okay? Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo, malapit na siyang dumating, halos narito na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Hindi po sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Magaganap ang lahat. Ano po? Gaganap ang lahat. Kita nyo ngayon, lindol na mamasyal. Di ba? Kailan lang? Wala siyang tigil. Nababalita lang natin mga nangyayari dito sa ating mga probinsya. Pero wala pong tigil ang lindol sa iba't ibang mga lugar. Ang Venezuela ngayon, patuloy sila na hinahanap yung mga nangamatay. 5,000 plus na. Ang kanilang nare-recover na mga bangkay. Ano po? Lindol. Ano po? Landslide. Yan. Hindi na tao yung nag-uukay. Bakop. Yung mga bahay na natatakpan. Walang matibay na bagay. Hindi katulad noon. Ngayon, iba na.
Ito na po nangyayari ngayon. Alala niyo yung Ginsaogon? Ano po? Nag-landslide yan. Tinakpan lahat. Nawala sa mapa. Hindi po ba? Nung nagtatrabaho sa Maynila, na taga roon, biglang umuwi. Pagdating niya doon sa lugar nila, hinahanap niya yung kanyang lugar, yung kanyang bahay. Paano mo makikita yan? Puro na bato, puro na lupa yan. Hinahanap niya yung eskwelahan, hinahanap niya yung simbahan, nandun na sa ilalim ng kanyang inaapakan. Alam niyo yun? Nawala sa mapa. Anong lugar ba yun na nagbaha ng Truso? Flash flood ng Truso. Kinulang ang ataol sa Pilipinas. Hindi na kinilala nung kanilang mga namatayan, kanilang mga kamag-anak, ayaw na nila. Nangamoy na yung kanilang lugar. Naghukay ng isang hukay doon, tinapon lahat. Okay? Dito yan sa atin. Bumaha ang Truso. Kinamatay ng lahat. Pakiusap ng lahat. Ilibing na lang lahat. Hindi na kinakailangan makita yung kanila magulang, anak o ano man. Makilala man. Hindi na. May libing na lang lahat. Yung mga pangyayari ngayon, mga minamahal, pag kinunan niya mensahe, ito na po yung mga pangyayari. Malapit na darating ang ating Panginoon Kristo. Ano po? Siya po ang nagsabi po niyan. Ano po? Dito, mabuti sa atin, wala tayong tsunami. Pero sa ibang lugar, Japan, laging niroromansa yan ang tsunami. Merong mga lugar na walang bundok. Niroromansa ng tsunami. Tidal waves. Ano po? Now, sa atin, baha lang. Ang ating baha, dulot ng kagagawan ng tao. Yan. Ano po? Okay? Now, pasimula po tayo. Malinit, pag nagsisimula po ako, lagi kong tinatanong, nung magkaroon kami ng prayer jogging noon, mga 70 young people yan, mga kabataan. Nauna ng prayer jogging. Tatakbo kami na mga ilang kilometro. Ano po? Simula madaling araw, Sabado pa lang, madaling araw. Takbo na kami hanggang Digiboy. Pagdating sa lugar nila Sister Tita, maghapon kami dyan. Mayroon na dyan 2 matanda, mayroon ng ilang young people na mag-aasikaso ng pagkain, kasi maghapon kami dyan. Okay? Ang unang-unang tanong ko dyan kapag nagkakaroon na kami ng pag-aaral, sino ang may dala ng Bible? Sino ang may dala ng Bible? See? Kasi yun po yung batayan ng ating pananampalataya. Doon na sa salig yung ating pananampalataya. Ano po? Now, bagamat yung katanungan pong yun, pangkalahatan. Ano po? Pangkalahatan. Marami na pong Kristiyanong unti-unting nawawala ang atensyon sa kahalagaan ng Biblia. Ano po? Panahon na po ng tinatawag na computer. Ayan. Computer age po tayo. Lahat. Mayroon yan. Karpintero, mangingisda, lahat. Ano man. Mayroon po lahat yan. Nung nandun pa yung church natin sa kabila, kilala Sister Sione, sentro ng bayan. Ninantay ko yung mga magpa-practice ng choir, Sabado ng hapon, nakaupo ako ron, nanood ako ng tennis, naglalaro. Kaupo ako. Tapos may naupo mga estudyante na mga dalaga, no? Na mga tangay. Yan. Tapos biglang nag-ring yung cellphone ko sa bulsa ko. Ang lakas mag-ring. Dinig hanggang kilalamsan.
cellphone ko, Nokia. Ang lakas mag-ring yan. Hindi ko may labas. Ang sabi nung katabi ko, sabi niya, Mama, yung cellphone ko nyo tumutunog. Nakakarinig pa ako nun. Hindi ko may labas. Ang cellphone nila ang gaganda. Nakakaya ilabas mo, Nokia ka. Ang gaganda ng cellphone nila. Ito na po yung panahon natin ngayon. Ultimo, 1 taon, 2 taon may cellphone. Hindi po ba? 10 oras na, hindi ka pa kumakain. Madaling araw na, hindi ka pa natutulog. Tululundot. Ilang beses mo na nabitiwan. Tuloy ka pa rin. Ito na po yung panahon ngayon. Computer age. Sino po, mga nanay natin, kabisado yan. Alam nila kung ano mga bagay na kulang sa loob ng bahay. Alam nila kung anong mayroon. Di ba? Now, tanong ko lang, sinong nababahala pag walang almusal, wala nang pananghalian, wala nang hapunan? Sinong nababahala? Pakitaas ang kamay. Ay, mabuti pa kapatid na Sirio, nababahala. Ay, hindi ka naman nagluluto. Sino nababahala kapag wala ng almusal, pananghalian, at saka hapunan? Pakitaas ang kamay. Yun. Very good. Tanong ulit, sinong nababahala na hindi nakakabasa ng Biblia kahit isang verse sa isang araw? Kita ninyo? Sobra sa physical, kulang sa spiritual. Kaya maraming Kristiyano malnourished eh. Di ba? Nakakahiya eh. Pagka nakakita kang Kristiyano hindi lumalago, nakikita mo sa loob ng church, nakadiaper. Marami po, mga Kristiyano, hindi tayo lumalago. Bakit? Hindi tayo handa pag dumating si Kristo. Kaya sinasabi natin, hindi tayo handa. Busog po yung ating physical, gutom ang ating spiritual. Samantalang parihong mahalaga po yan. Ang Matthew 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 2 uri ng buhay mayroon po tayo, pero ang problema lagi pong lamang ang buhay na nasa laman. Yan po. Kaya pagdating sa spiritual, lulugo-lugo. Dito, ilang oras lang tayo dito. 2 mahigit, isang oras kalahati. Di ba? Kakaupo mo lang, tingin mo kay pastor, 10 na. Kaupo mo. Bawi, laban bawi. Kaya marami pong Kristiyanong malnourished. Hindi po ba? Darating siya, surprise. Ano po? Walang abiso. Kung anong taon, kung anong buwan, kung anong araw, kung anong oras. Bigla. Ano po? Yung tangi nakahanda lang. Yun. Marami po, binabahaya na. Pagdating niya, katulad yung kanyang pagpasok doon sa mas tagumpay na pagpasok na naglatagan ng mga
mga dahon, sanga, balabal. Ang una niyang pinuntahan, yung kanyang templo. Di ba? Pagdating niya sa templo, naging palengke na. Ito po. Pag bumalik siya, ang unang kanyang pupuntahan, gagawin, kukunin ang kanyang templo. Ay maraming templo, inaagiw na. Yung mga sulok-sulok, dami ng basura. Iniipis, nilalamok, ang daming agiw. Hindi na nalilinis. Yung caretaker ng templo, libang na libang. Hindi na isasagawa yung kanyang responsibilidad. Tayo po, yung templong yon. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hindi mo yan pag-aari. Huwag mong i-garnatya sa gusto mong mangyari. Hindi mo na pag-aari yan. Once na nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, yung katawan mo, hindi mo na pag-aari dahil binili ka ng Diyos sa malaking halaga. Kamatayan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Verse 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. You see? Natingin pa lang sa iyo ng Diyos, ng tao na nakapaikot sa iyo, nakikita na nila si Kristo. Christ image. The way kung paano ka magsalita, the way kung paano ka mamuhay, paraan kung paano ka nakisama. Nakikita si Kristo. Yun to. Na. So, kita po natin ano magiging itsura at kalooban ng Panginoon na darat na ng kanyang templo kapag ka hindi handa. Ano po? Walang kaayusan. Ano po? Nakikita po marami po. Kaya sabi ko, malapit ang dumating, narapat po kumilos tayo, mamuhay tayo na naukol sa kanyang kaparaanan, kalooban. Alam po natin kailanman darating ang Panginoon, kaya lamang marami po ang hindi nakahanda sa pagtatagpo pong ito. Ano po? Yan po yung nakakalungkot. John 17, chapter 14, 17, verse 14. Naibigay ko na sa kanilang yung salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila taga-sanglibutan tulad ko na hindi taga-sanglibutan. Ito po yung ating kalikasan na, nature, nung karoon tayo na relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo taga-sanglibutan. Hindi tayo dapat marahuyo sa mga bagay na nasa sanglibutan. Tinanggap na po natin ang katotohanan at naroon sa katotohanan ang daan ng buhay. Yan po yung ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sinasabi, I am the way, I am the truth, I am the life. John 14:6, di ba? Yan. Okay? Nasa kanya ang buhay. John chapter 1, verse 4 to 5. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Yan, nakikita niyo yung pangat. Alam niyo yung pangat? Hindi niyo alam. Hindi yung pangit. Pangat. Para lang siyang maliit pa siya sa langaw. Pag pinalipad mo yan sa madilim, kung saan pinakamadilim, mas lalo siyang lumiliwanag. Kahit na nag-iisa lang yan, kaya nakita mo lumilipad na ganyan, nakikita ang kanyang liwanag. Ito po yung magiging halimbawa po natin. Pangat.
Pero ang problema, ang iba pangit. Ano po? Lumiliwanag. Ano po? Now, nasabi diyan, 1 Thessalonians chapter 5, verse 4 to 5. Kapatid, tumatalo na ako, ha? Nagpuputol na ako ng ibang ano. 1 Thessalonians chapter 5, verse 4 to 5. Nasa teksto pa rin natin yan. Okay? Ayan. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi, unang dilim. Dalawa bagay po dyan na makikita po natin. Ano pong ibig sabihin dyan sa panig ng araw, sa panig ng liwanag? Pagka-araw, makikita po ninyo yun, kahit nasa inyong harapan. Ano po? Malinaw, maliwanag yung makikita. Ang ibig sabihin po niya, nabubuhay po tayo sa katotohanan. Ano po? Nabubuhay ka sa araw sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kadiliman ay nagre-represent ng kapahamakan. Kaya makikita nyo kung pag nag-brown out lang dito, hindi po ba? Sarili mong bahay, ha? Tanda mo yan, sarili mong bahay, pag nag-brown out, nangangapa ka. Hindi mo kabisado. Papunta ka ng kusina, sa CR ka na pupunta. Hindi mo kabisado. Kasi madilim. Na po. Pero tayo, nabubuhay tayo sa liwanag. Na kay Kristo po yan. Diyan po. Ito na po yung ating bagong katayuan. Nasa panig po tayo ng liwanag. Ang liwanag o araw ay nagre-represent sa buhay na nasa katotohanan at ang kadiliman naman ay nagre-represent ng walang hanggang kapahamakan. Kapag kaaraw, wala pong bagay na pwedeng ikoble sa atin. Maliwanag nating nakikita. Now, verse 6, doon din kapatid, verse 6. Kaya kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Yun po yung handa. Kinakailangan lagi kang gising. Huwag kayong kukuha ng palito, ha? Tapos tukod nyo sa mata nyo. Sabi ni Pastor, kinakailan laging gising, hindi na ako matutulog 24 oras. Ha? Hindi. Laging gising sa spiritual. Ano man, nararanasan mo, kahirapan, problema, dikit ka lang sa Panginoon. Gaano man kalaking problema mo, bigay mo sa Panginoon. Kasi hindi mo problema yun. Pag may Diyos ka, problema yun ng Diyos. Hindi mo problema. Ha? Kasi siya na nagmamayari ng buhay mo. Ang nagiging problema doon kasi minsan problema natin, inaagaw pa rin natin sa kamay ng Diyos. Kaya ka na po problema. Yun ang nagiging problema doon. Ano po? Now, sabi nga ni Kuya James, naalala ko noon, buhay pa eh, walang tulugan. Di ba? Ganyan yan eh. Walang tulugan. Yung mga black and white pa yung ano. Tatlong mahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Una, manatiling gising ang buhay spiritual. Ikalawa, laging handa sa pagdating ng Panginoon Kristo at sa lalang ng kaaway. Pangatlo, laging malinaw ang pag-iisip. Nga po?
Maraming Kristiyanong pinalalabo ang isip sa pamamagitan ng maraming problema ang nararanasan. Yan. Kaya nga ako nagtatrabaho para mabuhay. Mali. Hindi ka nabubuhay para lang magtrabaho. May pang mga bagay na magaganda na dapat mong gawin. No. Maraming pong bahay-sambahan ngayon na inalis na nila yung prayer meeting. Kasi walang dumarating eh. Okay? Kaya inalis na nila prayer meeting. Puri ng Panginoon. Ang saya-saya ng prayer meeting dito. Tina-challenge ko kayo. Pagdating ng Miyerkules, makikita po ninyo, napakasaya ng prayer meeting dito. Nako? Sa iba, wala ng prayer meeting. Sa ating mga kapatiran sa Makinit, grabe, prayer meeting nila doon. Sa bahay-bahay lang, pero ang saya nila. Nako? Buhay na buhay ang Espiritu. Nako? Now, nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano, minsan, wala na. Linggo lang. Nakakabasa ng salita ng Diyos. Wala ng Biblia. Kasi ang Biblia nandun na sa cellphone. Plano niya magbukas ng Biblia. Tapos lumabas iba. Abay, maganda. Napunta na sa iba. Di ba? Nakalimutan. Nawala na yung Biblia. Sana siya nadala. Yun ang diablo. Di ba? Hanap ka ng talata. Hanap ka ng gano'n. Basa ka ng Bible. Basahin ko ngayon. Yung sinasabi ni pastor na ganito? Binuksan na ganyan. Ay nakita, iba yung mga, ang gaganda nito. Ando na napunta. Nalayo na. Ito ba yung nangyayari? Nako. Yun ang bahagi na makita natin. Karamihang pastor po ngayon, laptop, tablet, nagpipreach po sila. Wala na po yung Bible. Ako, luma-luma ng Bible ko. Pero dyan lahat. Yan po. Wala nang kagalakan, walang kauhawan. Walang desire sa bahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kuminsan, pag may dumating, tangay ka kaagad. Bakit? Kulang ka eh. Nangaral lang ng konti rito, tinuruan ka lang ganun. Narinig mo lang, may tulip. Ay, tulip, bago to. Tulip ka na. Narinig ka na yung tulip? Hindi pa. Buti na lang. Laging handa. Habang hindi pa dumarating ating Panginoon Kristo, mag-invest ka sa kaloob na mayroon ka. Lahat tayo may kaloob. Alam niyo? Yung ngiti lang, pag-imbita lang, kaloob yan. Minsan, may kaloob ka na wala ako. Abay, mahusay si pastor. Pero hindi mo alam, mas mahusay ka pala. May kinakausap ako, hindi niya maintindihan. Nagsishare ako ng gospel, hindi niya maintindihan. Nakita mo, nakaganyan na siya. Pero yung hindi pastor, nagsishare, nakikita, abay, umiiyak. Kasi may kaloob siya na wala ako. Yun ang hindi natin alam. May kanya-kanya tayong kaloob. Minsan maganda ang boses mo, pero ang problema, ayaw mong gamitin. Ang husay mong salita, buka sa negosyo, anak ka ng Diyos, pero ang hirap mag-imbita. Yan ang mga problema mong kaloob natin. Ihanda mo yan. Kasi pagbabalik niya, tatanungin ka sa bawat kaloob. Ang mahirap kung binaon mo lang yung kaloob mo na yan. O di kaya ginamit mo sa ibang bagay para yung gamitin sa pansarili mo. Delikado yan. Now, verse 8. Yan na.
Dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Suot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tama ba yun? Merong katagang lasing, paglasing. Huwag kayong maglasing. Nandiyan sa verse na yun, hindi ko alam kung anong talata. Wala nang Kristiyanong umiinom. Di ba? Ang dami dyan, lasing talaga. Maraming Kristiyanong workaholic. Yan. Sa kanila lahat ng araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pagdating ng Linggo, kanila pa rin. Wala natira para sa Panginoon. Workaholic. Matutulog lang, may iniisip pa yung kinabukasan na gagawin. Di ba? Minsan, alas 4 na pala, hindi pa ako nakapananghalian. Sa katatrabaho. Wala na. Okay? Workaholic. Maraming nalalasing sa karangalan, katanyagan, pangarap, paghahangad. Daming paghahangad, daming mali-malita, lasing. Pag mahuli, tatakas. Nakita nyo ngayon, wala na. Panahon natin. Hindi po tayo narapat malasing na mga lalahanin sa buhay. Sa halip gawin po nating baluti, ang sabi diyan kanina, ng pananampalataya, pag-ibig sa Diyos, at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Pagliligtas sa lahat ng ating mga alalahanin, dinaranas na kahirapan, kasakitan, at mga problema. Verse 9 to 10, hindi tayo pinili ang Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, nasa kanyang muling pagparito. Napakahalaga ng 2 talata pong ito. Marami nag-iisip, nagtuturo na mga Kristiyano masasama pa rin sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng tribulation period. Ang 2 talata pong ito, nagpapatunay na namatay si Kristo para sa atin, nabigyan tayo ng magandang katayuan. Hindi sa bahagi ng kahirapan. Ano po? Tandaan natin, ang tribulation period, ipinagkaloob upang bigyan ng tsansa, pagkakataon, ang tao. Dahil mga tumanggi kay Kristo, o hindi kumilala kay Kristo, mabigyan ng pagkakataon, kumilala pa rin. Na yung iba, ano po, mabigyan ng pagkakataon na yung lulong sa relihiyon, makilala nila ng tunay na kaligtasan pala ng ating Panginoon Kristo. Kita niyo tao ngayon, lulong sa relihiyon, tinuturo na kaligtasan sa relihiyon, hindi sa personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Yun po. So, darating ang Panginoon sa bawat isa ng babalikan genuine. Tandaan natin, genuine na Kristiyano ng buhay suko sa ating Panginoon Kristo. Last verse. Titos 2:13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansinin po ninyo. Ilang beses niyang tinutukoy ang kadiyusan ni Kristo pero hindi pa rin matanggap ng marami. Walang babalik na Diyos maliban ang ating Panginoon Kristo. Kaya sinasabi niya, sa pagsasara ng Revelation, chapter 22, verse 20 to 21, sinabi niya,
darating na ako. Tiyak na nga, darating na ako. Sinara ang Biblia sa kataga ng katiyakan na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Malaya na niyang naipakita ang lahat ng bahagi ng katotohanan. Mahabang palugit na ang kanyang ginawa para sa tao ng tama kapag-isip, para linisin ang kanyang sarili, gisingin ang kanyang sarili, para sa pagbabalik na kanyang gagawin. Nakakalungkot. Baka mamaya sa sambahayan po natin, maraming may iiwan. Ano po? Sika po tayo, mga minamahal. Hindi po biro yung mga nagaganap po ngayon. Lahat ng mga nagaganap po, larawan na. Darating ang ating Panginoon Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming po salamat sa mga salita. Salamat po sa katotohanan na patuloy mo po pinagkakalob. Pagkalob mo po, Diyos, sa mga katotohanan ito, pagkalawin sa aming mga buhay, na-share namin, Panginoon, maging sa bahagi, Diyos, ng aming mga kaibigan, ng aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo po kami na maging malakas, gising ang aming mga buhay spiritual, na handa sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesucristo. Bless mo po kami lahat. Pagpalain kami lahat. At tuloy, Diyos, igawad sa amin ang tunay, kabusugang espiritual at kapayapaan. Pag-ibig o Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.